Sunday people! So this is the Inspired by Truth podcast at ito na ang aming unang episode together with our leader, Kuya Josh Gila. Kuya Josh, Hello. pakilala ka naman sa ating mga Hello viewers. mga viewers. Ako nga pala si Kuya Josh. Salamat sa pag-invite nyo si YF sa first episode. Ako pa talaga kinuha nyo. Pero thank you pa din. It's an honor. Alam mo ba kung bakit ikaw ang kinuha Oh, bakit nga ba? Dahil ang topic natin for today is about celebrating and empowering the youth. Bakit Okay. nga ba ikaw? Oo nga, hindi naman ako yun So, hindi na nga youth si Kuya Josh, pero naging president siya ng CCLP, CYF, at siya rin ay naging multimedia head ng LCSMC Executive Committee. Hey, yes. Thank you. Galing, nag-review siya. Very good. Nagre-review. Ayun na nga, Kuya Josh. Mm. So, ano ba para sa'yo yung youth celebration? So, di ba part ka ng Exicom, tapos naging CYF president ka pa, and every September, pinagdiriwang natin ang Youth Sunday. Yep. Pero this year, pinagdiriwang natin yung Youth Saturday sa LCSMC. But nonetheless, ang essence nun ay i-celebrate yung life ng youth. So, as the past president, past leader, paano nyo ba sinelebrate yung youth celebration noon? Okay. So kami nun, way back, nung kami yung mga si WEPA, talagang kami pag Youth Sunday or ano, talagang excited na kami pag September, kasi yan talaga isa sa mga major event ng LCSMC and kasi si LP din. So talagang excited, saka yun, talagang magpe-prepare kami ng ano, ng special number or ano. So yun, naalala ko pa nun parang talagang naghahakot ako ng sasama sa Youth Sunday sa kung saan mang venue. So yun, sobrang excited kasi mas marami kang makikilala. Mas lalo pag sa conference level. So yun. So yun yung ano ko. So, nung mga panahon na ikaw pa yung youth, paano mo ba na-celebrate yung youthfulness mo as an individual Okay. naman? Okay, so ako naman siguro masasabi ko medyo late bloomer na rin ako dahil naging active ako ng youth, mga college na ako. So high school di ako medyo naging active ng youth. So medyo late bloomer na rin 'yun. Pero na-enjoy ko pa din naman yung magiging youth ko. And yun, masaya dahil lalo na rin nag-active din ako as mga leader, and doon ko mas nakita yung paano ba mag-lead ng mga CYF. Yun. So, okay naman. So, one of the things that they say is celebrating is a form of dedicating your life. So, how did you dedicate your life as a youth in our church Okay. or in his ministry? So, dinedicate ko yung life ko, lalo na, syempre, yun, sa CYF, talagang parang yung weekend ko talaga, nasa church lang ako or ano, activity man or ano. Talagang doon ko talaga inano yung ano ko, life ko pag weekend, church lang or kung anong activity ng CYF. Kasi parang yun, parang sa akin, iba yung feeling. Lalo na college ka, talagang marami kang mga question and ayun, na i-enlighten ka sa mga question mo pag nasa activity ka. Kasi may mga activity na may mga tawag dito, mga topics na may natututunan ka. So yun, sobrang masaya rin. Yun naman. So, you dedicated your life Mm-mm. sa pag-aaral ng kanyang Yeah. salita at sa pag-participate sa mga activities. Yes. Yun. Every Sunday yun. Parang ganun. Every Sunday Oo. talaga. So, dito sa church natin, syempre meron tayong parang mga mentor. So, ang favorite na story nating mga youth is, di ba, sila Timothy and Paul. Okay. So, meron pa tayo nung naging topic na every Timothy needs a Paul. Paul. Sino yung naging Paul mo? Paul ko, siguro, teka. Siguro nung college ako, marami sila, hindi ko na rin makilala dahil nung college ako sa Jesus Reigns Christian College. Doon, every sem meron kaming tawag dito, camp. So, yun yung actually doon ako talagang parang nakita ko yung mga leader, ang galing nila. Parang doon ako na-inspire. Parang ang saya maging leader ng mga kabataan. So, wala talaga ako specific na isa na sa akin. Parang marami sila, kumbaga. Yun yung sa akin blessing yun dahil ang dami nila and madami akong naging inspiration para maging leader. Ayun, hanggang ngayon, nagpapatuloy ako and dahil sa kanila yun, hindi yun dahil
ginusto ko or ano. Pero nakita ko sa kanila, ayun, kaya nagpapatuloy pa rin ako hanggang ngayon. So, marami kang naging inspiration. Marami. Marami. Wow. Mm. So, kung marami kang naging inspiration, meron na rin bang naging stumbling block? Madami. Mas marami yun. Mas madami. Lalo na nung nag-start ako dito mag-lead na. Kasi, Mhm. yun nga, dahil active na ako sa school, nag-lead na ako doon. May nililid na ako doon. So, dito na ako. So, medyo nung pumasok ako dito, medyo konti yung CYF. And Mhm. doon ko talaga, and college na kami noon. So, doon, inaaya ko sila pag after ng school, kita tayo ng SM, doon tayo mag-devotion. Medyo mahirap dahil talagang yung iba hindi sa schedule dahil yung may pasok. So minsan gabi na kami nagkikita sa Mhm. SM mga 8 gano'n kasi usually yun yung uwian ng Saturday. Mhm. Tapos devotion lang kami sa SM. Tapos yun, medyo mahirap din kasi yun nga konti nun and talagang may na dahil bakit konti lang parang ayun may feeling na Mhm. parang hindi ako magaling. Oo, hindi ako magaling na leader dahil bakit ganito lang yung ko. Parang yun. Pero, yun, nakita ko naman in the process na talaga siya. Ah, ah, may process na pag hindi biglaan na pag nag-lead ako dito, biglang dadami yung hindi gano'n. Parang, kumbaga, humble beginnings na yun. Ako nakakatuwa kasi nagsimula ako sa gano'n. Parang, proud ako na nagsimula ako sa gano'n. Mababang So, yun lang. Yun lang. So, kasi 'di ba nahawakan mo rin kami. So, Oo, yan. kayo. So, nag-start Mm. ako noon 14 years old. Mm. So, pakiramdam ko noon parang that time, ikaw yung nag-i-invest sa amin. Parang Yeah. ganon. So, nung panahon na parang may someone naman na nag invest sa inyo, parang parang ikaw naman yung Yes. paano mo ba naranasan yung parang investment sa'yo ng leader mo dati or ng church? Paano ba sila Okay. nag-invest Ah, sa'yo? oh. Pakiramdam mo lang na Mm. paano sila nagbigay ng parang value? Yan. Ayun, nung nung college ako, talagang 'pag may question ako, anytime ako, sasagot sila. And Mhm. hindi siya yun nga, wala akong naramdaman na parang na, "Ay mahirap kausapin 'to kasi" so 'pag gano'n, do'n wala akong naramdaman na kahit isang kaya yun nga, kaya sobrang ko, do'n sa mga nag-lead sa'min no'n sa college, talagang an ang dali nilang yung mga leader do'n parang kaya sobrang yun na-inspire talaga ako kaya nga, Wow. parang ayun babalik na tayo do'n, eh. So yun, parang nag-cycle lang sa'kin. Mhm. So yun yun. So, ngayon, Kuya Josh, part ka ng council, di ba, Mm, ng church. Ano nga yes. ulit yung position mo ngayon? Sa ano nga ba yun? Nakalimutan ko yung position na yun, sa hindi siya Christian Witness, eh. ECD, church ano yun? Church, hindi ECD, ano yung ECD? Church, basta Church and Development yun, eh. Yung hindi ko maalala yung ano yung So, anong ginagawa niyo dun, Kuya Josh? Ay, ayun. Evangelistic church development. So, more of Evangelism or kailangan outreach. 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 Okay. Mm. So, medyo connected naman to. So, ngayon, hindi natin alam kung ang youth ng simbahan ay dumadami ba Mhm. or kumukonti. Kasi, pag Mm. may celebrations, ang dami-dami talaga natin. Yes. Sobrang dami natin. Pero kapag may mga regular lang. involvement na mga gawain, like yung mga regular na meetings, regular na fellowship, sobrang konti. Yes. So, sa panahon ngayon, like itong present time, paano ba nag-i-invest ang CCLP sa mga kabataan nila? Ay, ngayon sobrang nakakatuwa dahil ang dami nga CYF. Dahil ako, nakikita ko kasi dahil dun sa scholarship na nakakatuwa dahil dun nakakapaghikayat tayo ng CYF. And yun, siyempre, tulong din natin sa mga family ng bawat scholar. So yun, isa sa mga yun, nung panahon ko, wala yun. And ngayon talagang nagagamit siya and yun, natin yung mga CYF. Dumadami sila. Actually, Ayun. sobrang tutok nga sa Mm. mga scholars ngayon. At nagulat Yes. din ako na parang dumami Oo. talaga yung scholars. Yeah. So, dumami yung mga junior youth. Yes. Yun. So, punta naman tayo sa mga senior youth, sa mga Okay. kaedad namin. Okay. Sige. Ito na. Ano? So, nung panahon ninyo,
nyo, kayo yung nagli-lead sa amin, hindi naman lahat Oo. nananatili pa dito sa Yeah, CCL. okay. So, sa tingin mo kaya, Kuya Josh, ano kaya yung possible na reason kung bakit ang mga kabataan ay na, na pumupunta naman sa church, nagstay naman sa church, Mm-mm. pero hindi, may time na hindi na talaga sila bumalik? Mm. Bakit kaya may ganong aspeto ng parang life cycle ng kabataan? Well, yun nga. Feeling ko kasi ako, isa na rin ako sa example. Home church namin is Santa Mesa. So ako, dahil nung college ako, gusto ko mag-ministry, hirap akong bumiyahe sa Santa Mesa. So naghanap ako ng mas malapit dito sa bahay namin or ano, para makapag-ministry ako. So may mga reason siguro yung mga kabataan na yun kung bakit sila umalis dito sa church, hindi natin masasabi. Pero baka yun, baka meron mas na magamit sila sa ibang simbahan or ano. So, yun nga. Baka doon lang. Kung hindi sila nagstay dito, baka merong plan si Lord sa kanila, sa outside sa CCLP. Baka yun yun. So, ito naman, syempre ang mga kabataan naman na tulad namin is wala pa masyadong magagawa. Kumbaga, hindi kami ganoon ka financially capable, hindi kami ganoon ka independent na individual. But as a youth, at nung naging youth ka, paano mo ba nagamit pa rin yung sarili mo para sa simbahan? So kanina paano nag-i-invest ang CCLP sa kabataan niya? Ngayon naman, paano naman parang nag-i-invest din ang kabataan para sa CCLP? Paano yung kabataan ngayon? Opo, paano yung kabataan ngayon na parang ginagamit yung buhay nila para sa church naman natin? Siguro yung mga ngayon, mga kabataan ngayon is nagagamit naman sila through ministry, and siguro ang mahirap lang kasi is, yun nga same scenario din naman sa mga last CYF. Talagang nagko-conflict yung school and kung may trabaho man or ano. So doon lang. So siguro ang ano ko lang talaga, yun nga, tingnan lang natin kung ano yung mas priority. And alam naman natin priority natin is in school. Pero, yun nga, baka mamaya, sobrang sa school, and yun nga, nawawala na yung balance natin sa spiritual. So, kailangan mabalance natin. Yun nga, always, self-check lang lagi na, parang pupunta na ba ako lagi sa school lang, kamusta na ba yung spiritual ko? Kung dito ka naman sa church, nasa church nga ako lagi, pero yung school ko naman is bumabagsak. So, yun, balance lang talaga. Back then ba, Kuya Josh, paano mo yun na balance? Ayun, ako, isa sa pinakano ko, Monday to Friday, sa school. And Saturday, Sunday, church. Kung ano man yung magiging activity ng Saturday, Sunday, o practice ng Saturday, o Sunday, Yun lang, yun yung ko. Parang Monday to Friday ko is, bahala na, school, work, o yun lang. Pero yung weekend ko is dito. Hindi lahat yun nag-ano sa lahat. Parang kakin, yung nag-work sa akin yun. Pero hindi ko sinasabing ganun din kayo. So, yun. Yung sa akin, doon siya nag-work. So, yun. Wow. So, nung kabataan mo pa, kabataan mo pa. Kailan lang naman yun? Parang ang tanda eh. Then, nung kabataan mo pa, di ba, nag-lead ka dito sa church natin, pero nag-lead ka rin outside the church. So, yung conference natin. Ano bang pinagkaiba nung dalawang yun? Bukod sa number. Okay. Hindi, siguro, yung sa conference kasi, kailangan medyo ka na rin, spiritually equipped. Hindi pwede yung Baby pa. conference ka agad dahil alam mong sarili mo spiritually, hindi ka paano. Dahil medyo, na yun, kailangan mataas na yung mo. Kasi, yun nga, may mga darating na mga problems or na conflict na kailangan mo maayos. Katulad na, pag may meeting, di ba, kailangan mong pamasahe or So, kailangan ready ka sa mga ganong bagay. Kaya, kung kayo, yung mga kabataan na gustong pumunta sa conference level, yun, kailangan ready talaga kayo. Bukod sa mga ganoong paghahanda, like yung mga monetary na paghahanda, paano ka nag-ready na makisalamuha sa mga tao? Kasi yun yung isang challenge ng mga kabataan ngayon. Yung nahihirapan tayo kung paano, parang mag-compromise sa isa't isa. Okay. Paano mo na ready o paano mo na-adjust yung sarili mo na makipag kapwa-tao? Kasi iba-iba tayo ng
iba-iba tayo, di ba, ng pagpapalaki, Mm. iba-iba tayo ng church na kinagisnan. Okay. So, paano ka naka-adapt or paano ka Mm. nakikipagkapwa-tao noon? At ngayon? So, nung ako naman, nung nag-conference ako, actually, ako siyempre, my personality ko tahimik. Medyo ano lang din sila yung mga past leader ng Execom na talagang i-ano ako, parang i-empower din ako na eto, kaya mo to, ganito. Magaling din sila mag-empower ng tao. Kaya mas naging ano rin ako na gawin ko yung mga task ko or ano. So, yun lang. Yun talaga, mag-aano siya sa leader kung ka-leader mo So, depende sa leader talaga. Kaya, yun lang. Magagaling din siguro yung leader ko nung pumasok ako sa conference. So, parang, you speak highly of your leader na Yeah. na-influence ka nila. Ikaw naman, Okay. paano ka naka-influence sa mga mas nakakabata sa yung youth? Ano ba? Siguro, parang ano ba? Parang kasing, siguro ako lang talaga, pag sa youth, parang talagang hands-on lang din ako. Parang kumbaga, makita ka lang lagi, makita ka lang ng mga CYF Parang makita lang na active ka sa church. Parang, yun, pakita mo lang sa sarili mo na kung ano yung talent mo, ano yung binigay sa ni Lord na talent. Pakita mo lang, kasi makikita rin naman nila yun. Hindi mo naman kailangan show off or i-flex. Parang gawin mo lang yung binigay sa ni Lord and hayaan mo nang makita ng ibang tao. Yun. So, ang sinasabi mo is makita yung presensya Yun. Ayun, sobrang importante yun. ng Presensya. presensya. How about pasensya? Siyempre, mahaba talaga. Mahaba. Hindi na puputol yun. Parang endless dapat yung kasi kung meron kang pasensya, ay wala. Baka mahirap man ka. Kakayanin, pero mahirap. So, nabanggit mo kanina na parang mahalaga yung presensya ng mga Mm-mm. kabataan. Pero 'di ba may mga instances kasi na hindi naman lahat ng youth talagang nakaka-attend, talagang nakakapunta. Mm-mm. At yung iba pa dyan is, may mga magulang na hindi naman taga-simbahan mismo. At ang Mm-mm. sinasabi is, ano bang ginagawa nyo dyan? Mm-mm. Ano lang naman kayo, nagkakwentuhan, nagchichismisan lang naman kayo. Ano yung Mm-mm. masasabi mo about that na ano bang pinagkaiba ng fellowship sa chismisan? Hindi, siguro, ako, parang lagi kong, dati, lagi kong inaano sa mga CYF, pag tinuturuan ko sila, kunyari may fellowship. Kung ano yung tinuturo ko ngayon, kailangan may apply agad natin yan pag uwi nyo. Mhm. Like dati, may naalala ako pang topic namin is, family, sa okay ba kayo ng magulang nyo? O pag uwi nyo, dapat sabihan nyo sila na I love you. So, yun yung ng task ko sa kanila. Pag uwi nyo, dapat sabihan nyo yung mga magulang nyo, I love you. Para ma-feel nila na, parang naman alam nila, no, dahil to sa church. Parang yun lang. Parang, kailangan ma-apply agad nila yung naituturo sa fellowship. More of result. Yun. So, yun yung inaano ko sa mga yun lang naman. Wow. So, ito na, malapit na tayo matapos. Okay, bilis Wow. Ito, as a youth, ano yung biggest challenge na napagdaanan mo? And how did you pass through that challenge? Ayun, siguro. Dumating din muna ako sa downfall na munti ka na rin ako mag-backslide. Hindi ko na siguro iaano kung kailan yun or bakit. So, yun, talagang darating Merong darating na time and season na talagang maano ka parang, mapapagod ka, and yun nga, parang kailangan, parang gusto mo magpahinga muna or ano. So, yun siguro yung pero, by God's grace naman is talagang hindi naman niya ako pinabayaan. Parang nakakatuwa nga dahil parang yung iniisip ko yun, parang si Lord gumagawa lang ng paraan para, hindi ka dapat mag-backslide. Parang gano'n. Kaya nagbalik pa rin ako. So, yun yung Ayun, dadating ka talaga sa walang makakaligtas sa ganun. Parang feeling ko, ewan ko, hindi ko na alam. Baka merong ibang CY or na talagang nasa high lang sila. Pero, ayun, lahat naman tayo dadating sa ganun. And huwag tayo, maging resilient lang tayo. Once bumaba tayo, akit pa din tayo. Huwag tayo mag-stay dun sa kababa. So, yun lang naman. Ano namang masasabi mo sa mga kabataan na hindi na nakakaramdam ng pagmamahal sa simbahan? Well, siguro, more on dapat, yun nga,
love kay Lord dapat yung hanapin. Huwag yung love sa simbahan. Kay Lord kasi, di ba? Kung yung simbahan ang mahal natin, baka mag-fulfill lang simbahan. Makita mo na yung mga ano ng simbahan is maano ka na. So, dapat mas mahalin mo yung Panginoon. So, yun. Mahalin mo yung Panginoon, and then, paano na yung susunod na yung simbahan. At susunod na rin yung mga, Ah, members sa member mo. So, yun. Yun, yun lang naman. So, ang sinasabi nila is, a church without a youth is a church without a future. Mm-mm. Anong masasabi mo doon? Siyempre. Dahil, pag mawala ng youth sa simbahan, ando na yun, mag-i-stop na yun. So, ang mahalaga talagang ang mga youth sa simbahan. Dahil, yun nga, kailangan ma-nurture mo sila di sa simbahan. And then, pag na sila yung maging susunod na leader, itutuloy nila yung mga na ituro sa kanila. So, yun. Kasi kung wala na ituturo sa wala na. Mag-stop na yung simbahan. Sa tingin mo ba ang simbahan natin ay may kinabukasan? Ay, syempre naman. Ayun, nakakatuwa. Kasi nga, lalo na kayo, dati nakikita ko lang kayo sa children's choir o di ba? Talagang sobrang babata niyo kasi ngayon, kayo na yung nag-lead sa CYF. Yun, nakakatuwa kasi, nakikita natin na ang simbahan is buhay naman. Buhay naman ang simbahan. Buhay ang simbahan natin. Magkano si selfie. Yun nga. Lalo na ngayon, dahil yun nga, sa mga CYF ngayon is may junior, may senior. Dati wala kaming ganun eh. Parang kung sino na yung umattend ng fellowship, so, wala kaming senior saka junior. So, yun. Very much alive ang si selfie ngayon. Yung parang label ng senior and junior youth. Mm-hmm. Sa tingin mo ba parang mas nagkakaroon ng unity or parang nagkakaroon ng boundary? Hindi naman. Kasi, para sa akin, good siya. Kasi, hindi talaga natin magsasama yung ano ba tawag dito? Yung iba yung pinagdadaanan ng senior sa junior. Talagang medyo, di natin, mag-unite sila, syempre, sa maggawain, activity, ministry. Pero yung sa mga personal nila, yun, medyo, syempre, magkakaiba na yan. Yung iba, ang iniisip is yung pag-aaral. Yung iba, yung iniisip is yung, trabaho, and yung future ko ba, ano bang trabaho kukunin ko, yung sa junior is, talagang aral lang, kaibigan, ang mga kaibigan nila, yun yung iniisip nila. Kasi pag senior, more on, career, so, yun, may ganun. Pero, yun nga, lang naman yun, hindi naman siya talaga wall or parang, hindi mo, preference lang ng bawat isa ng group na yun. So, hindi naman siya siguro masama na may Nilagyan lang natin ganun para makita natin kung saan siyang category. Para alam na, madali natin ma-address kung ano yung mga pangangailangan ng junior, ano yung ma-address yung pangangailangan ng senior. So, yan. Yun lang naman. Yun lang naman siguro kaya tayo may junior, senior. Yun lang naman. So, kung senior or junior youth ka man, syempre may mga pinagdadaanan ka pa rin. Mga challenges. And madaming nangyayari sa buhay natin, lalo na sa labas ng simbahan. So, isa sa mga natutuhan natin is yung sabi dun sa Romans, no? Do not be conformed by the pattern of this world. So, paano ba kami hindi magko-conform sa pattern ng world na ito? Especially na ngayon, parang sobrang woke and parang open-minded yung parang ikaw, dapat ganyan ka dapat. Kasi kapag close-minded ka, let's say, sabihin nila na ganyan ka kasi Kristiyano ka, parang syempre, minsan offensive yung ganun. Paano ba tayo kikilo sa mundong ito? And tulad nga ng sabi ng podcast nito, no? Walk this world inspired by His Word. So, paano ba namin yun gagawin? So, Karen, kailangan marunong kayo mag-identify kung ano ba yung para sa worldly and para sa spiritual. Kailangan madali nyo ma-identify. O ito ba para mapupurihan ko ba ang Panginoon pag ginawa ko to? Or hindi. So, yun lang. Kailangan maano nyo yung, madali kayong, pag may nakita kayo, mapanood kayo, pag gagawin ko ba to, mag-glorify ko ba ang Panginoon or hindi? Or para sa career ko lang ba to or So, yun lang. Identify lang. Madali kailangan ma-identify mo yung ang mga nakikita natin sa paligid. Yun. Yun lang naman.
As a Christian youth ba, Mm-mm. sa tingin mo ba makakapag-compromise din tayo sa mga kailangan ng world? Alam mo naman, ang daming Mm. pangangailangan ng mga individuals sa Mm. mundong ito. Let's say, yung mga kapatid natin na Mm-mm. na LGBT, lalo na yan. Okay. Parang isa kasi yun sa concern talaga ng kabataan kasi Mm-mm. maraming kabataan ang ganon Okay. at maraming kabataang Kristiyano ang parang nakikita yon as yung asa. Parang nakikita yun ng mga kabataang Kristiyano madalas na parang yun nga kasi ang turo sa atin is syempre kasalanan kung i-entertain mo yung syempre yung pagkaiba na nararamdaman mo, 'di ba? Okay. So, paano ba natin maipaparamdam Mm-mm. ang mercy or ang pagmamahal pa rin despite the differences in belief or let's say lalo na Kristiyanong kabataan pero LGBT. Paano kaya 'yun? Well, syempre, ayun, medyo ma-deep na yung ano na yun. So, pero, yun nga, sa akin, personally, personally, Personally. So, yun. Sa akin, madali namang yan eh. Ako, may mga kaibigan akong part ng community ng LGBT. And ako, ang ano, pag ako talaga, kunyari, yun nga, gay, ako, i-address ko sila as, yun, as boy, kung boy talaga sila, sa ano. So, yun, parang hindi ko sila i-address doon sa kung ano man. Pero, i-explain ko naman. Pero, hindi naman sa ma-offend ko sila or ano. Pero, syempre with love lagi and ano. Pero, hindi naman natin sila dapat sabihan, makasalanan kayo. Hindi yun eh. Hindi yun yung kailangan nila eh. Kailangan nila marinig yung, Truth. yung truth and yung word of God. Parang doon lang tayo lagi mag-start eh. Kasi, ano na yun eh. Everything will follow naman eh. Parang hindi natin sila kailangan i-condemn or ano, or what not. So, yun lang. With love lang lagi. Parang, basta sabihin mo lang, ito yung ano ko sa ano. Pero, with respect pa din. Hindi natin sila dapat ano. So, ayun. Mahalin din natin sila dahil mga tao sila, nilikha sila ng Panginoon. So, yun. Pero, yun nga, kailangan maano natin kung ano yung truth and ano yung tama. Pero, yun nga, hindi kailangan mag-away o makipag, ano. So, yun lang. So, ayun nga, no? So, as we celebrate the life of the youth, we also dedicate our lives as youth. So, ang sinasabi mo is despite that difference, kahit na ano ka pa as a Christian youth, hindi yun hindrance to dedicate your life to the Lord. Yes. Yun. We can see that as an opportunity to find the truth even Yes, more. yeah. Correct. Kasi maglalo ako magiging deep or ayun, makita mo yung Panginoon, pag-aaralan mo yung salita niya, doon, makikita mo na lahat eh. So, yun, doon na tayo sa starting point. Huwag na natin pakialaman yung process nila dahil si Lord na yung bahala doon. Si Lord na yung bahala mag-ano. Parang tayo, ano lang tayo. Kung ano lang ano yung truth na, word, ano yung truth na kailangan nilang marinig, yun lang. Pero, huwag natin silang, condemn. Parang as their brothers and sisters in Christ, we are there to bear with them. Yes, and to yun. lead them. So, to end this first episode, Okay. ano bang parang last words mo towards the youth? Okay. So, sa mga youth, ngayon, especially ngayong mga kayo, ayun nga, yun, continue lang sa pag-grow nyo sa spiritual journey nyo. Dito, lalo na sa CCLB dahil, ayun, marami tayong mga ministry dito, lalo na, yun nga, last Sunday lang is, nagturo ako sa mga junior, or nagturo kami, siya. And lahat sila may ministry, nakakatuwa dahil, yun nga, lahat sila naka-ministry, and, yun, sobrang, ang bright ng future ng CCLP ngayon. Kaya nakakatuwa. Continue nyo lang yan, and, magpalakas na isa, and, yun nga, always, put God first sa mga gagawin nyo, lagi. Dahil yun nga, nandito na tayo sa end time and talaga marami ng dyan, temptation and continue lang sa sa truth. Yun lang. Thank you so much, Kuya Josh, for being Okay. with us today. And maraming salamat to everyone who listened. And Alright. sana ay nagustuhan ninyo.
And as we always say, let us walk this world inspired by His Word. And as we celebrate our lives as youth, let us also dedicate our lives to Him. And despite the challenges that we face, let us see that as an opportunity to know Him better and to know the truth